Humarap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga opisyal ng iba't ibang mga bansa para sa mas pinalakas na kooperasyon. Isa lamang ito sa mga tinututukan ng Pangulo ngayong linggo. Ang isang linggong aktibidad ng Pangulo atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang araw sa pagtanggap kay Dr. Robert Floyd, Executive Secretary ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization. Ipinunto ng Pangulo na walang nananalo sa nuclear war, kaya mahalagaan niya ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng nuclear weapons. Binigyang diin din niya ang commitment ng Pilipinas sa pagpapatupad ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty upang matiyak na ang bansa ay patuloy na magiging bahagi ng pandaigdigang inisyatiba para sa hindi paglaganap ng nuclear weapons. Miyerkules tinanggap ng Pangulo ang ilang non-resident ambassadors designate ng iba't ibang mga bansa, gaya na lamang ng Democratic Republic of Congo at Republic of Rwanda. Nagpresenta rin ng kanilang credentials sa mga ambahador mula sa Portuguese Republic, Republic of Bulgaria at Luxembourg, ang ambassador ng Trinidad and Tobago, gayon din ng Costa Rica at Republic of Honduras. Umaasa ang Pangulo na mas mapapalakas pa ang ugnayan at kooperasyon ng Pilipinas at ng naturang mga bansa. Pinuri naman ng Pangulo ang outgoing Chief Representative ng Japan International Cooperation Agency o JICA na si Sakamoto Takema para sa kanyang dedikasyon sa pag-unlad ng Pilipinas sa loob ng 3 taon ng kanyang panunungkulan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ibinahagi ni Sakamoto ang isa sa pinakamahalagang aral na natutunan niya habang nasa bansa. Tiniyak naman ng Pangulo sa publiko na ang papalit dito na si Mr. Baba Takashi ay magpapatuloy sa pagtataguyod ng mabilisang pagpapatupad ng mahalagang proyekto sa infrastruktura at kaunlaran sa bansa. Huwebes nanguna ang Pangulo sa pulong kasama ang Private Sector Advisory Council para pag-usapan ng mga proyekto na makatutulong sa pagpapaunlad ng bansa. Biyernes, ininspeksyon ng Pangulo ang konstruksyon ng Cavite-Laguna Expressway Subsection 3 Governors Drive Interchange sa General Trias City, Cavite na may habang 8.64 km. Oras na matapos, mas mapapabilis nito ang biyahe ng mga motorista at mas maikokonekta nito ang Region 4A at Maynila para sa pagpapalakas ng local economy ng rehiyon. Nanguna rin ang Pangulo sa trabaho at serbisyong pangkalusugan sa bagong Pilipinas sa Cavite. Dala nito ang libu-libong mga trabaho para sa mga job seeker, gayon din ang libreng medical services at iba pang serbisyo ng gobyerno. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.